administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak. Narinig niyo po yun mga pre. Wala daw pong balak siraan ni Amy Marcos itong administrasyon. Pero kitang-kita naman po sa kanyang mga hearing na talagang kinakampihan niya yung kabila. 'Di ba? Yung mga katulad nila Digong, yung mga kampo ni Digong, 'di ba? Kinakampihan po ni Amy Marcos. Maliwanag naman po 'yan. Kahit sabihin mong walang paninira doon, pero bilang isang Marcos, dapat nasa side ka ni PBBM. Hindi ka dapat nasa side ng mga mamamatay tao. Amy Marcos, yun yung problema sa iyo eh. 'Di ba? Imbis na suportahan mo yung admin na kapamilya mo din, 'di ba? Yung mga pumapatay pa yung sinusuportahan mo. At maliwanag po diyan na, 'di ba? Parang lumalayo ka sa administrasyon. Pasensya na mga pre, ako may may sipon. Galing po tayo sa lagnat, no? Maliwanag po dyan na itong si Amy Marcos mga pre ay maka-Duterte po talaga, 'di ba? So, ang tanong po dito, si Amy Marcos ay tinanggal na po ba? Oo, dito sa grupo ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang sa malamang kasi si Amy Marcos ay hindi na po nag-a-attend, 'di ba? At si Villar ganun din kasi napag-usapan po nitong alyansa ni PBBM na ayaw po ng kagrupo nila na, 'di ba, yung mananakop ka ng lupain, 'di ba? Bibilhin mo yung mga lupa kung kani-kanino bibilhin mo. 'Yun yung ayaw nila. Maliwanag naman sa atin na ang mga Villar po ay mahilig pong bumili ng mga lupain. 'Di ba? Kaya nga yung mga palayan 'di ba? Medyo tinatayuan na ngayon ng mga subdivision. Pag nabili ng mga Villar, yung palayan, yung lupa na tinatamnan ng palay, magkakaroon agad ng subdivision 'yan. 'Di ba? So, yun kaya nagmamahal yung bigas nang dahil din sa mga Villar na 'to. Kung titingnan po natin, kumukunti yung supply ng bigas at dumadami itong mga pabahay ng Villar. So pag konti po yung supply ng bigas, ibig sabihin, magtataas po yung presyo nito. Ganun po 'yan. Pero kung marami pong supply, bababa po yung presyo. Okay? So, yun, no? Ito ngayon yung bibigyan natin ng reaksyon itong sinabi ni Amy Marcos dito na hindi daw po siya naninira, 'di ba? Oo, pagpalagay nating walang paninira doon, pero maliwanag nakampi ka doon sa kabila. Okay? Sabi niyo naka-recess kayo ngayon. Recess kayo. Pero bakit nagkaroon pa ng hearing diyan sa Senado? Recess nga. 'Di ba? Bakit hindi niyo atupagin itong impeachment laban kay Sara Duterte? 'Di ba? Pag sinabi niyong recess, ibig sabihin, dapat wala kayo dyan, wala kayong hearing dyan. Pero bakit nagkaroon? Bakit nagawan niyo ng paraan yung pagdepensa kay Digong? Pero itong impeachment laban kay Sara Duterte, hindi niyo magawa ng paraan. 'Di ba? Tahimik kayo at ang dami yung dahilan. Yung iba no comment. 'Di ba? So, yun po, no, yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, huwag niyo kalimutang like ang video na to at i-share ang video. At syempre, mag-subscribe na kayo mga pre. Okay, pero kung didiis ka, king ina mo ka, huwag ka nang mag-subscribe, ha? Doon ka sa puwet ng mga Duterte. Hindi kita kailangan dito sa channel ko. Okay? Ang kailangan ko dito, yung mga matitino na mga tao, hindi yung mga bobo na katulad ninyong mga didiis kayo. Okay, so yun na nga. Meron din po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutan yan. So ito na mga pre, pakinggan po natin ito. Sirain yung administrasyon ng kapatid ko and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po. Yeah, wala daw po siyang balak na sirain. Pero may balak ka ba? Ay, may Marcos na guluhin? Yung administrasyon? May balak ka bang guluhin? Alam mo yung hearing mo dyan sa Senado, nagsasayang ka lang ng budget Naka-recess nga kayo, di ba? Nagsasayang ka lang ng budget. Pera ng mga Pilipino, pera ng taong bayan. Yung ginagamit nyo dyan sa hearing-hearing na yan. Di ba? May ICC na nga Yung ICC kasi hindi naman bias yan. Oo. Kung talagang nagkasala si Digong,
may mga ebidensya din, 'di ba? Wala pong pwedeng dumikta sa ICC. Wala. Hindi po ang pangulo, kahit nga si Trump kalaban yung ICC, 'di ba? Walang pwedeng dumikta diyan. At hindi po ang pangulo ang nagpakulong kay Digong. Hindi, matagal nang na-file ni Trillanes yan, 7 years or 8 years ago. Ngayon lang po nalabasan ng warrant, tapos sasabihin niyo pamumuliti ka? 'Di ba? 8 years ago pa na-file, tapos pamumuliti ka? Ang kakapal na mukha niyo Oh. Dumating yung iba. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin sabi, "Ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na?" Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, "Ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng cable. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan." Sabi ko, "Hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin. Makatulong pa rin yan. Hayaan natin." Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman nila Bias ka dito sa sinabi mo, Amy. Wala kang balak manira o maging one-sided. Okay, pagbibigyan kita doon sa wala kang balak manira. Alam, sino ba naman tanga? Isang senador, maninira. 'Di ba? Wala. Pero ang manggulo, possible 'yon. 'Di ba? Ang guluhin ang utak ng mga Pilipino. Okay, pero yung sinasabi mong one-sided. Alam mo, one-sided ka 'di ba? Oo. San yung si PBBM yung nag-i-endorse sa iyo, pero yung suporta mo, yung puso mo nandun sa kalaban. Namamangka ka sa dalawang ilog, Amy Marcos. 'Yun yung mali sa iyo, 'di ba? Pansin mo, yung mga vlogger doon, mga DDS, sinusuka ka na. Sa PBBM din, sinusuka ka. 'Di ba? Wala kang lugar Kung may sumuporta man sa iyo, kakapiranggot lang, Amy. Wala kang paninindigan katulad ni Marcos Sr. Wala. 'Di ba? Si Marcos Sr. pumapatay ng drug lord. Ikaw, Amy Marcos, anong ginawa mo? Kaibigan mo si Digong na may kaibigan drug lord. Ang alam ko sa mga Marcos, kalaban yung mga drug lord, kinakalaban yung mga drug lord. May firing squad nga yung tatay mo, 'di ba? Pero tingnan mo si Digong, may tropan drug lord. Tapos kaibigan mo si Digong. Ang galing naman nitong Amy Marcos na to. So, yan mga pre, pakinggan po natin ulit to. Nakatutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila Talagang lahat gobyerno. So, hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalagsan Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay. Ang tanong dito, hindi nga ba sinadya ni Amy Marcos? 'Di ba? Maging matalino po tayo mga pre. Maging matalino po tayo. Wag po tayong wag tayong magpapaniwala sa kwento-kwento lang ng isang senador na kumakalaban sa nagpo-promote sa kanya. 'Di ba? Oo, hindi porket senador ka papaniwalaan ka na namin. Meron din kami sariling utak. 'Di ba? Nag-a-analyze din kami, teka lang, tama ba 'tong sinasabi ni Amy? May mali ba dito? May tama ba dito? 'Di ba? Ganun po kami Hindi kami basta-basta mapapaniwala ng mga pinagsasabi niyo diyan sa press ko ninyo. Sa bibig nila, di wala naman akong dagdag, hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung pa. Ayaw mong maipit. So, parang namamangka ka sa dalawang ilog, pero ayaw mong maipit. Pero kung titingnan mo, 80% nakasuporta ka doon sa mga Duterte. 20% dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung para sa akin lang to Oo, ito yung sarili kong pag-analyze, di ba? Pero kung titingnan natin, more po or grabe yung suporta ni Amy Marcos doon sa kabila.
kumpara dito kay PBBM. Oh. Halatang halata na eh. Umpisa pa, kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Kaya sabi ko, yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador, sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako, at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako, at pinagpilitan. Marami kasing nagtatampo dito kay Amy Marcos. Alam niyo mga pre, itong si Amy Marcos, pag nanalo po yan pagka senador, ang susuportahan yan, puro po Duterte lang. Sa nakikita ko ngayon, ang pinaglilingkuran niya bilang isang senadora, ang pinaglilingkuran niya, pamilya po ng mga Duterte. Wala po siyang topic or mga plano kung ano yung makakabuti sa ating bansa. 'Di ba? Hindi niya po sinusuportahan yung mga plano ng administrasyon para sa mga Pilipino. Wala eh. Puro Duterte. Pamilyang Duterte ang pinaglilingkuran. Iboboto nyo ba yan? Siyempre mga DDS, iboboto yan. Pero tayo, hindi po natin iboboto yan. Huwag po natin suportahan si Camille Villar. Huwag po natin suportahan yan. Mauubos yung lupain nyo dito sa Pilipinas. Huwag. Si Amy Marcos, sayang Marcos ka pa naman. Pero wag po natin suportahan yan. Hayaan nyo na yung mga DDS yung bumoto dyan. Pero tayo, never po natin ibuboto yan. Nasira ka, Amy Marcos, dahil sa hearing mo dyan sa Senado na isinagawa mo. Diba? Dyan ka nasira. Lalo mong ibinagsak yung sarili mo. Akala mo, susuportan ka ng mga DDS dahil kinampihan mo yung kabila? Hindi lahat susuporta sa'yo. Amy Marcos, tandaan mo yan. Kaya kung tatanungin niyo po ako, si Amy Marcos at Villar, Camille Villar, tuluyan na bang nilaglag ng administrasyon? Siguro po. Hindi ko kino-confirm na talagang nangyari na. Pero siguro kasi kung titingnan natin, di ba? Si Camille, kinokontra ng mga kasamahan ni PBBM na about sa mga lupain na yan, yung mga bili-bili ng lupa, di ba? At si Amy Marcos naman, hindi nag-attend sa rally. Oh, maliwanag na po yan sa atin. 'Di ba? Klarong-klaro na po. At wag na po tayong magbulag-bulagan pa, wag na tayong magdalawang isip pa. Dapat merong paninindigan. Pag sinabing wag nang iboto, wag na po. Kung gusto niyo gumanda yung ating bansa, si PBBM, maganda naman yung ginagawa ni PBBM ngayon. Tingnan mo nga. Ay, meron pala akong mic dito, sorry. Tingnan mo nga. Tingnan mo, itong bigas natin ngayon, nagmumura na. Pero ang nagrereklamo ngayon, mga farmers naman. Oh, masaya na kayo, mga reklamador? Na farmers naman ngayon yung naghihirap. Masaya na ba kayo? So, ito mga pre, no? Pakinggan po natin itong karugtong. Na rin yung taste ko sa totoo lang, nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko, at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment, tapos yung last year, alam, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon tapos yung AKAP, wala, napilitan ako magsalita, Ayan hindi daw po siya mahilig sa investigasyon, pero siya mismo yung nanguna sa investigasyon patungkol kay Duterte. 'Di ba? Siya mismo yung nanguna, tapos sabihin niya hindi mahilig. Pero ikaw yung nanguna. Ang galing-galing naman ni Amy Marcos. Good luck, Amy. Ewan ko lang kung mananalo ka, no? Pero good luck. Good luck. Pero sabi ko nga mga pre, wag natin suportahan yung katulad ni Amy Marcos. Villar, Camille Villar, wag mo suportahan yan. Yan po yung talaga, mga kasira sa ating bansa. Huwag mong suportahan. So, yan lang po yung ating video ngayon. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page na Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong Team Virador. Okay? Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Pasensya na. Kakagaling ko lang po sa lagnat, kaya ito po tayo ngayon, bumabawi. Okay? At
puno po tayo ng ano ngayon. Medyo sinisipon po ako. Okay? Sana bukas medyo okay na tayo. So yun lang guys. Bye-bye and ingat po.